Isipin mo, lahat tayo may kanya-kanya. Para sa akin, ang manggagawa ay yung mga taong sumasalubong sa amin ng ngiti, at nakikita namin kahit saan pa man kami pumunta. Sila ay matatagpuan kahit sa mall ka pa man, sa eskwelahan, sa kainan, or sa kahit saan pa mang lokasyon ay may mga manggagawa na handang tumulong sa'yo. Maisip mo na ginagawa nilang posible yung mga ginagawa mo araw-araw dahil tinutulungan ka nila. And sila yung mga tao na tinatakpan nila yung ngiti, pero alam mo na bawat isa sa kanila ay may mga storya na dinadala or dahilan kung bakit sila ay patuloy na nagsusumikap kahit na madaming problema yung dumadating at dinadala ng mundo. Ang mga manggagawa para sa akin ay mga taong nagmamahal. Dahil sa pagmamahal na iyon, kaya nilang gawin anumang uri ng trabaho, kaya nilang gumising ng maaga, kaya nilang magtagal sa trabaho na hanggang 19 years para lang maibigay sa pamilya nila o sa mga taong minamahal nila yung pangangailangan ng mga ito. At dahil doon, sila ay mga taong nagmamahal. Isang manggagawa, isang trabahador na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya at pangangailangan sa buhay. At isang taong aktibo sa isang partikular na gawain o activity. Ang masasabi ko lang sa mga trabador ay malakas sila kasi kahit gaano kahirap yung trabaho nila, tsaka kahit gaano kaliit yung sinisweldo nila, hindi sila sumusuko para sa kabuhayan nila. Tsaka simple lang sila, hindi na sila nangingi pa ng mas malaki. Tsaka kahit simple lang buhay nila, okay lang sa kanila. Para sa akin, ang isang manggagawa ay masipag. Nagsisipag siya sa trabaho. Nagsisipag siya dahil gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya pati na ang kanyang sarili. Hindi alintala sa kanya ang ulan, init at pagod upang matapos lang ang kanyang trabaho. Para sa akin, isang manggagawa ay isang tao na nagsisikap sa kanyang trabaho. Kahit mahirap ang kanyang ginagawa, tinitiis niya yun dahil naniniwala siya na magdudulot ito ng magandang resulta. Siguro kung walang manggagawa, walang mangyari sa ating bansa. Magandang araw! Ngayon, tayo ay may kasamang isang labor worker mula sa Barangay Pio del Pilar. Magandang araw, ma'am. Magandang araw din. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili at kung ano ang inyong trabaho? Okay, ako si Aida Rodriguez, 60 years old, isa na rin senior citizen. Siyam kami magkakapatid sa pamilya, ako ang bunso, meron ako isang anak at meron akong 3 apo. Ako ay nagtatrabaho sa health center ng Barangay Pio del Pilar bilang health worker. So, paano po kayo napasok sa pagiging health worker? Bali, napasok ako sa pagiging health worker. In-introduce din ako ng isa kong kaibigan na nagtatrabaho din sa health center ng Barangay Pio del Pilar. Sa pagiging health worker niyo po ba, kontento na po ba kayo sa inyong trabaho? Kung sa pagiging kontento na rin, medyo mahirap din, medyo risky kasi bali ang trabaho ko sa health center ay yung tinatawag na TB dots. Kami yung nangangalaga sa may mga sakit na TB at may mga sintomas, binibigyan namin ng dagdag kaalaman. So, sa usapang sweldo po, sapat naman po ba ang kinikita niyo sa pang-araw-araw na gastusin? Kung pag-uusapan ng sweldo, kulang na kulang ang sweldo namin kung i-compare mo sa tinatrabaho namin. Kahit na yung pang-araw-araw na gastusin sa bahay, kulang na kulang. Besides po sa pagiging barangay health worker, may gusto pa po ba kayong gawin? Kung para sa akin, lahat naman tayo may mga pangarap, gusto rin natin tumaas yung ating posisyon, pero pinagbabasihan ko na lang na kahit anong sikap natin, kung hindi naman talaga ikakaloob ni Lord sa atin, sige lang. Yun lang ang aking sasabi. May karagdagang question po ba kayo kay Ma'am Aida? Sige.
ay merong halimbawang 8 hours lang, di ba, ang minimum. Ngayon, kung bawa lumagpas kayo ng 8 hours, meron ba kayong dagdag sweldo? Usually, dun sa trabaho ko sa health center, hindi naman kami umaabot ng 8 hours. Kasi, nag-start ako ng 9 o'clock. Tapos, lunchtime, uuwi ako ng bahay. Babalik ako ng around 1:30. Tapos, pagka namang wala nang mga iilan-ilan na lang ang pasyente, nakaka-uwi rin ako ng 4 o'clock. Tsaka, siguro paminsan-minsan naman lumalampas din pagka yung may mga emergency kami. Yun lang. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyong pagkakaimbita sa akin. Wala ka naman po. Mga anak ko na lang. Sa anak ko na lang. Sa anak ko, sa nanay ko ngayon. Telepo. Gadget na lang. Gadget na lang. Hindi pa. Maglalakad na lang ako. Saan mo boses mo yan? So, paano yung, ano yung ibang way para masustasan yung mga Yung na nag-umisa na sa trabaho. ano ba yung naramdaman niyo na hindi niya na-achieve yung fitness?
Kaso ayaw na tayo. Mga future plans mo, ano po yung mga gusto na pagawin sa future? Sa kabataan na namin, ano po ba yung mga maipapayo? Tayo sa inyo. Ayan, para lang kayo mabuti. Samantala yung pinapag-aral ng nanay nyo, ulan nyo, ako kasi hindi. Pero nasa para sa iyo, di ba? So, di ayaw yung magulang. Wala, di ba? Nasa walang daw naman. Di ayaw niya magulang. Ikaw, kailangan pinag-aral tayo. Ako hindi. Kaso gusto ko din mag-aral dati. Ayaw. Ang aking nakapanayam ay si Sir Ferdy Espanto at isa siyang family driver. Ito ang naging panayam ko sa kanya kasamang aking ina. Ano po yung trabaho na po? Ako isang family driver ngayon. Gaano na po kayo katagal Family driver. Sa family driver, halos 1 year and 3 months pa lang. Dahil dati akong taxi driver, naging delivery van. Ngayon ako pumasok ng family driver. Paano po kayo napasok sa trabaho? Sa pamamagitan din ng dahil ako yung isang delivery van, gano'n. Nag-deliver ako ng mga produkto. Kung nagpasok sa akin, yung pinapasok ako sa delivery van. Kaya kilala niya yung pinasukan ko nun. Kaya naman nakagin. Kinukagin ako. Parang nagkilinda ako. Kamusta naman po yung pamilya ko sa City? Ayos naman. Kaya lang, siyempre, pamilya sila. Pati mga ako, manugang. Siyempre, halos lahat sila napapag-drive ko dahil kung sinong tumawag eh. Kaya iba-iba. Hindi isang pamilya lang. Pero nakakapagod po yung trabaho. Hindi naman. Kasi talagang drive lang. Almost ito naman ang gamit namin sa sakyan. Kaya lang, sa oras kami tayo. 12 oras ang binigay sa amin. At hindi lang reklamo sa kanila. Kontento po ba sa trabaho? Siyempre, sa ngayon, medyo nakakaramdam na ako ng kapos sa sahod na binibigay. Gusto ko pa rin maghanap ng mas magandang papasukan pa sa kanila. Pero mas kahit gano'n po yung sahod po, masabi niya rin po bang sapat? Wala, kapos talaga dahil may kolehiyo na tayo. Kolehiyo na kami. Ilan po ba yung kulit? Isang Dalawa? dalawa. Sagot ko lang. Yung isa po, nung Yung panganay, first year. Yung pangalawa, second year. kasi iba po yung First year, third year, high school. paano naman po yung napagkakasya yung magastusin po yung sa eskwela? Hindi naman magastos yung dalawang high school. Labang kaalibigin ng dalawang government curriculum. Itong kolehiyo, pinagkagastos namin ng dalawang kolehiyo dahil masyadong magagawa mga nabibigyan nila dahil magtatapos na yung isa. Yung isa, second year, kailangan mga activities sa ibang lugar. Kaya naman, parang namamasyal pa. Bukod po sa trabaho, may iba po po Wala naman. Yung asawa ko, siyempre, siya nagme-maintain sa amin sa budget. Kaya laging kapos dahil kahit paano may trabaho din naman yung isang mundo. Yung asawa ko may trabaho siya, nakakatulog din kahit po. Ano po yung trabaho na po? Isang mananahi lang ng mga
seat cover, ganun. Or ano, cortina sa bahay. Minsan po ba naisip niyo na umalis sa trabaho at ibang pagkakaroon? Sa ngayon, pinag-iisipan ko lang dahil mas maganda ko. Siyempre, ang sahod mo ay mas mataas kaysa sa ngayon dahil tapos talaga yung sahod ko sa ngayon. Hindi sapat sa mga nag-aaral ko na kolehiyo. Ito po, last question na po. Ano pa po ang gusto niyo gawin sa hinaharap sa future po? Siyempre, mapagtapos ko rin dalawang anak dahil may high school pa ako dalawa. Yun lang, hanggang doon lang dahil pag natapos na sila at may katrabaho, pwede namin mag-bandit ng konti dahil may katrabaho pa rin ako. Ang asawa ko dahil hindi mo kailangan tumambay sa bahay lang. Kailangan trabaho pa rin. Para meron din kami pang-amin. Iba yung sa mga bata na magkatrabaho na. No? Hindi ko iaasa sa mga anak ko. Yun lang po. Thank you po. Okay, salamat din. Hi, Sir Ross. Ako, Sir Rosel. Yung mama ko. Si Tita Denise. So, hello po. Gandang gabi po. Gandang gabi. Ano po pangalan? Adonis Alor, Ano pong trabaho yun? building maintenance. May pamilya po ba kayo? Ilan po anak niyo? Dalawa. Dalawang babae po. Nag-aaral po. Isa, early college yung isa. Nag-work na yung isa. Ayun na po. May kasama na po kayo sa pag-earn ng pera ng pakabuhay. Medyo nakatulong na konti. Nakaluwag-luwag na po. Ano po yung nature ng trabaho? Ay, ano po yung trabaho niyo? Paano niyo po siya Pali, nag-maintain kami naman. Mga tenant namin sa condominium. Tapos, mga elevator. Kasi meron kami parking. Yung ginagamit namin, car. Ano po yung isa sa pinaka hindi niyo makakalimutang karanasan sa trabaho? Kasi building electrician ako. Minsan, umano ko sa isamin, minsan ako kuryente, yung delikado na trabaho. So parang lumalabas ko lang. Wala lang. So may konti sa planning, yung ginagawa. Yung pagdating po sa pagtatrabaho, ano po yung pinakamalaking naitutulong niyo dun sa mga tenant? Paano niyo po sila pinaka na pagsisilbihan? Bali mga in case na emergency. Kami yung kami yung tinatawag. Yung mga pagsira yung ilaw, sira yung sa planning, tapos Ano ba ang kontrata nun? Hiwalay dun sa, alam mo, pinatawag ka ng tenant, babayaran ka na hiwalay o sa building administrator siya magbabayad. Bali, building administrator. Kasi nagbabayad sila ng juicy. So kasama yun. Kahit sa loob na ng build, kasi sa loob ng kanilang sa kanilang unit. unit. So hindi lang siya yung common hallway. Hindi lang sa common Paano? Tapos pag halimbawa, kasi on-call kayo bayad para sa so pag pinagtrabaho kayo, ibang bayad nun. Pag halimbawa, is day mo, ibang bayad nun. Pero kung halimbawa may ipagawa sa iyo yung tenant na hiwalay din sa kontrata, pwede ba yun? Pwede yun. Tapos nakakapagbayad siya na hiwalay. Yung bayad siya na wala. Pero mayroong tenant na minsan magawa ka ng mga konting bagay, minsan nagbibigay. Pero wala wala sa usapan yun ng pagbabayad sila. Ilan kayo dibaling maintenance sa Dalawa. So nagtatrabaho pa kayo na shifting o overlapping? Habang kami, parang general shift sa araw. Isa sa pag- Pero may overlapping kayo? Ikis na emergency sa gabi, tinatawag naman kami. Gano'ng katagal ka na natin sa trabaho? 19 years. 19 years. Tapos, lumalabas na ang sweldo ng ninyo ngayon sa maintenance is fixed monthly. Fixed monthly. Pero dahil kukunti lamang kayo, hindi pa sabihin nito, nasa minimum ang sweldo.
Pero may overtime ba pag pinag-extend? Pag Meron ano, lang incentive. pag-exit may overtime. Pag mayroong sa gabi, tawag ngayon sa night differential, tawag yun. So, dinadagdagan naman. Siguro naman, yung reason ng pagtagal sa trabaho ay hindi lamang sa sweldo. Siyempre, ano sa trabaho. Maganda naman siguro amo, saka yung mga tenant, mga babae. Marunong kasama. Pag halimbawa bang merong dispose na gamit sa unit, binibili niyo ba o minsan Binibigay lang. binibigay? Pero yung allowed naman yun sa Alam inyo. naman yun. Basta may permission sa kanila na ito may bibigay lang nila. Paano yun? Paano yung binidokumento? May gate pass ba? Kasi alam na nila yun. Sa lahat po ng mga karanasan niya, ano po sa tingin niyo yung kahalagahan ng pagtatrabaho? Bali, tawag dito. Ano sa trabaho? Pag sa pagtatrabaho, more than, higit lang po ba ito sa pagkita ng pera? Meron ba Kapag may kasiyahan ka ba dyan? Siyempre, may kasiyahan ka sa trabaho mo. Kung hindi ka masaya sa trabaho, hindi ka tatagal. 19 years na kasi 19 years na. Tsaka nasa amo rin yan kasi kung mabita ka mo, tatagal ka. Kahit na hindi masyadong malaki yung sweldo. Sa palagay mo ba yung ganyang klaseng sweldo, sapat na bumuhay para sa isang pamilya na mayroong katulad na ng anak? Tama lang. Tama lang yun. Kasi simple yung buhay. Kasi may mga ano pa naman extra income. Extra income. Minsan, kung may papagawa na labas sa trabaho, may ano naman ang building. Kumbaga may bas-bas. Kasi tulong naman talaga sa building yun. Para mapaganda yung ano, para may papasok na tenant. Kailangan paganda yun. Diba? Tsaka matagal yung mga tenant niya natin. So may mga relationship na kayo sa tenant. Ayun na din po talaga yung inaasahan nila pagdating sa mga emergency. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat. Kahapon po, ma'am. Ano po ang pangalan niyo? Ako po si Sheryl Santillan, Ilang taon na po kayo? 38 years old, Ilan po kayo sa magkakapatid? panlima. May pamilya na po ba kayo? Oo, meron na. Ano po kayo napasok sa trabaho niyo? Yun na talaga yung trabaho ko mula nung ito sa kasambahay natin. Kontento na po ba kayo sa trabaho niyo? Contento na ako. Sapat naman po bang natatanggap ng sahod? Kaya total, nakaraos na. Sa hinaharap po, ano pa po ang gusto niyong mangyari? Kasi sa hirap ng buhay na yung nababa ng sahod ng sana yung pagtaas ng sweldo, yun lang. Salamat po. Ano pong pangalan mo? Aaron Kina. Ilan po kayo sa pamilya? Bali, 5 kami. Ay, yun lang po. Yung papa ko, tapos yung 2 kong kapatid. Ilan po kayo sa pamilya? Gitna, pangalawa. Ano pong trabaho nila? Computer attendant. Okay naman po ba yung trabaho? Okay naman. Masaya. Ano pong masasabi mo po din sa trabaho nila? Okay lang kasi hobby ko naman yung computer kaya enjoy ko naman yung trabaho. Okay naman po yung sahod na po lang. Sakto lang para sa isang binata. Tingin niyo po pag nakapamilya ka, okay pa din naman po ba? Hindi ko masasabi kasi pag may asawa at anak na, hindi pwede ano lang. Ano pong hanggang kailan niyo po balak Hindi ko din masabi kasi may bala ko nung nag-aral eh. So, baka pag nag-aral ako, yun, baka maghanap na lang ako. Thank you po. Sa maikli naming pag-uusap ni Sir Aaron, ay nadagdagan palalo ang kaalaman ko tungkol sa kanya.
Napatunayan ko dahil dito na isa nga siyang tunay na mabait at masayahin binata. Dahil din sa aming panayam ay nadagdagan ang aking kaalaman tungkol sa kanya at sa kanyang ginagawa bilang isang computer attendant. Sa aming pag-uusap ni Sir Aaron ay napatunayan kong mahirap na talaga ang buhay ngayon. Bagamat masaya si Sir Aaron sa ginagawa niya bilang isang computer attendant, ay alam niya na darating ang panahon at hindi na rin magiging sapat ang kita niya mula dito. Kahit na kasya pa ito ngayong binata pa siya, ay tiyak siyang kulangin ito sa panahon gusto niya na at handa na siyang magkapamilya. Dahil dito, naisip ko na marami pang manggagawa ang katulad ni Sir Aaron na hindi lubos na nagagamit ang kanilang kakayahan at kailangan magtiyaga sa trabahong meron sila. Marami rin ang katulad ni Sir Aaron na kailangan magtiis at mag-ipon pa para lamang maituloy ang kanilang naudpot na pag-aaral. Dito ko napagtanto na maswerte nga kami dahil binigyan kami ng oportunidad makapag-aral at tahakin ang nais namin tahakin. Naisip ko din na lumalapit na ang panahon at magiging isa na rin kami sa katulad ni Sir Aaron na humaharap sa mga totoong problema ng buhay. Papalapit na ang panahon at magtatrabaho na din kami upang makatulong sa aming mga pamilya pati na rin sa aming mga sarili. At ngayon pa lamang ay kailangan na namin ihanda ang aming mga sarili para dito. Sa ngayon, habang may panahon pa kami, ay dapat namin pagigihin at maging mas masipag at matyaga upang harapin ang aming kinabukasan. Siguro nga ay totoo na marami pang anggulo ng buhay ang hindi pa namin namamalayan sa aming edad. At sa aking palagay ay maigi na napapalawak namin ito kahit gamat lamang ang simpleng pagdiskurso sa ibang tao. Sa pamamagitan nito ay lalo pa namin maiintindihan ang nararamdaman at perspektibo ng tao bukod pa sa amin at ang aming mga kaibigan. Ang mga napag-isip-isip ko habang kausap si Sir Adonis ay nakakamangha dahil bilang isang technician, natutunan niyang rumisponda sa mga sitwasyon o karanasan na kadalasan ay naguguluntang na ang mga tao. Halimbawa, kung ang elevator nila na magdadala sa kotse mula sa isang palapag punta sa susunod na palapag ay may stock, diba? Parang mararamdaman ng taong nasa loob ng kotse na yun, yung takot at pangamba na delikado ang kanyang buhay. Ngunit nagawa ni Sir Adonis na respondehan ito, solusyonan yung problema at pagsilbihan at gawing mas madali ang buhay ng mga tenants nila doon sa loob ng building. Nagawa niya ito sa loob ng 19 years. At kadalasan yung mga estudyanteng tenant nila na nag-aaral sa Lasal ay natulungan niya minsan ay bumabalik at papasalamatan siya sa serbisyong na ibigay niya sa kanila. Patunay lamang ito na may kabuluhan at sadyang napakalaki na naitulong niya sa buhay ng kanyang mga tenant. So bilang isang manggagawa, napatunayan niya na ang kabuluhan ng kanyang trabaho ay hindi lang limitado sa pagkita ng pera. Isa din itong paraan upang serbisyohan yung mga taong nangangailangan ng kanyang trabaho or paggawa. Tapos, isa ding kakaibang karanasan ang gawing panayam or makapanayam siya kasama yung aking ina na nanggaling naman sa linya ng trabaho ng mga HR or human resource. Alam niya ang hinaing ng mga laborer or manggagawa, ngunit ito ay mula sa perspektibo ng isang tagaloob or isa sa mga admin ng mismong company. Pero ng kumpanya. Yung mga tanong niya at ang mga kasagutan ni Sir Adonis din sa mga tanong na iyon ay nagbigay na o nagpakita sa akin ng kahit onting perspektibo na tungkol sa trabaho niya. Iba pa rin talaga pag nanggaling yung mismong hinaing niya o mismong karanasan niya sa kanyang mga bibig. Dahil sa mga naisalaysay niya, nakita ko yung sakripisyo at pagmamahal niya para sa kanyang trabaho at pamilya. Na ang paggawa ay hindi lang mapagkita ng pera, ngunit ito ay isang gawa na tuon para magbigay ng pagmamahal sa mga taong mahalaga sa kanya.
Na-interviewin ko si Pamita, ang kauna-unahan niyang sinabi ay isa siyang cashier, single mother at meron dalawang anak. Ang reaksyon ko ay naawa dahil naman po ang story ng single mother at hindi ito matuwa. Mahirap magpalaki ng anak na walang asawa. Paano niya kaya pinalaki ang kanyang anak? Kaya tinanong ko kung magkano ang kanyang sweldo. Sabi niya, 6K a month. Kulang pa ito para sa pangangailangan ng kanyang anak. Pero gumagawa siya ng paraan upang masustentuhan ito. Kay Mami, nakita ko din ang importansya ng pamilya sa tao. Kaya nung kuha nga ng tunay na pangarap sa buhay, sabi niya gusto niya maging abogado. Siya ay nalungkot at hindi na ito naitupad pero okay lang sa kanya. Sabi niya, siya ay isang working student nung bata siya. Pero naitigil ito dahil sa kagustuhan ng kanyang tatay. Dahil sa paniniwala ng kanyang tatay, walang simpleng ang pagkaaral sa mga kababaihan dahil ito ay mag-aasawa din naman. Kahit sa murang edad na makapag-aral ng sumika para sa edukasyon, nang dahil sa kagustuhan ng kanyang tatay, ito rin. Ngayon, naitutulog ko na din ang importansya ng edukasyon sa isang tao. Kapag babae, ang para din ng pagtatrabaho ay katangis sa tao sa kanyang pangailangan sa ibang tao. Ang trabaho ay para sa tao at hindi ang trabaho ay para sa hindi ang tao ay para sa trabaho. Natutuwa ako dahil kaya nang ginatupad ang gusto niya, kontento siya sa kanyang trabaho at buhay. Yung inspirasyon niya ako ng mga anak, gaano man kahirap ang kanyang laging pagod sa trabaho, nagsumikap pa rin siya magtrabaho para masustentuhan lang ang kanyang pangailangan sa pamilya. Kahit hindi siya kontento sa kanyang sweldo, para sa kanya, pang-plano sa buhay, ganado pa rin siya kapag tayo na sa nininegosyo para sa kanya. Ang lagi niya may papaya sa kabataan tulad namin ay dapat laging tanda na mag-aral na mabuti sa magdalagi ng pagkaaral na pinagsusumikapan naman. Sapagkat ito ay binibig-ulitin mo para makuha ang gusto mo. Sa statement na ito ay talagang pinahalagahan niya ang edukasyon na gusto niya manating na makukuha natin para sa ating buhay. Nagpapasalamat din ako dahil tinuruan niya at sinabi niya sa amin na maging madaskate sa buhay kahit gaano man kahirap ang buhay. Pagtatrabaho, din ay nasibig pinaka-importante sa buhay sapagkat kapag naghahanap at ibig sabihin ng trabaho at kahalagahan nito ay mahahanap na ang meaning ng buhay. Hindi ko man naranasan ng bilang isang tanggap na worker, pero bilang isang estudyante, nakita ko meaning ng pagtatrabaho. Bilang estudyante, nakita ko na makakatulong ito para sa preparasyon ko para sa aking kinabukasan. Ang ibig sabihin, paghihirap ko bilang estudyante ay silbing aking training para malampasan ang paghirap sa kinabukasan. Dito dapat kasi ang trabaho na hindi professional dahil tayo ay gawa ng Diyos na hintay pantay sa paningin ng Diyos. Meron tayong kalapatan at binigyan tayo ng kakayahan upang maging malakas para makapaghanap ng trabaho. Bases, lagi kong iisipin na ang trabaho ay biyaya ng Diyos. Hindi ito dapat maniwalay pag sumikap kahit gano'ng kahirap. Irespetuhin ko rin ang bawat isa. Maraming bagay sa mundo na hindi natin inaasahan, kagaya ng kasiyahan at hirap ng buhay. Sa pag-interview ko kay ma'am, madami akong na-realize, gaya ng ang buhay pala ay sadyang mahirap, pero sa kabila ng mga hirap sa buhay, may mga tao din palang nagiging masaya at kontento sa kung anong meron sila. Kagaya nga ni ma'am na kahit sa hirap ng buhay ay sapat naman daw ang kanyang kinikita para sa pang-araw-araw niyang pangangailangan at ng kanilang pamilya. Isa si ma'am sa mga taong nakilala kong kontento na sa kung anong meron sila. Ramdam ko rin sa kanya habang ini-interview ko siya na
masaya siya at hindi niya kinakahiya kung ano ang trabaho niya. Saludo ko kay Bang kasi bibihira yung mga taong kagaya niya na kontento na sa buhay na meron sila. Sabi nga niya sa akin pagkatapos ko siya interview ay dapat daw magpasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil ako daw ay bukod na pinagpala sa aking natatamo ngayon. Hindi nga natin alam kung bakit ganito ang ating mga kapalaran. Ngunit tayo ay nararapat lamang na magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap mula sa ating Panginoon. Sa mga nalaman ko rin kay Ma'am, ako ay nabuhayan ng loob na magsumikap sa buhay kahit gaano pa ito kahirap upang ang aking buhay at hinarap ay umusbong at ito ay maging maganda. At naisip ko rin na mag-aral na mabuti upang matulungan yung mga kagaya nila na hindi ganun kataas yung sweldo, ngunit okay lang na kahit papaano matulungan ko sila sa mga konting bagay na pwede kong may tulong sa amin. Lahat ng tao ay nagsisikap upang magkaroon lamang ng mabuting kalagayan sa buhay. Tinitiis ang hirap ng mga trabaho upang may mapangtaguyod sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit anong trabaho ay kinukuha upang may pangkain sa kanilang pamilya. Nung ma-interview ko si Ma'am Aida, damang-dama ko na mahal niya ang kanyang trabaho kahit hindi sapat ang kanyang kinikita. Tinitiis niya ang hirap at pagod bilang isang barangay health worker. Pero sa kanyang paghihirap, nadarama ko na siya ay masaya sa kanyang trabaho dahil nakakatulong siya sa kapwa upang maging malusog at maiwasan ang kung ano-anong sakit sa kapaligiran. Katulad ng pananampalataya natin sa Panginoon, minsan ay humihina ito dahil sa mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit sa huli naman, ating iisipin ay isa sa puso ang pagmamahal natin sa Kanya ay unti-unti itong lalakas at manunumbalik ang malakas na pananampalataya natin sa Diyos. Dahil sa aktibidad na ito ay mas lalo pa akong namangha at mas tumaas pa ang aking respeto sa mga labor workers na araw-araw ay nagsisikap at naghihirap upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya at maabot ang anumang pangarap ng kanilang mga anak at mahal sa buhay. At kung anumang trabaho ang mapunta sa ating balang araw, ito ay ating pagpursigihin at pagbutihin upang tayo ay magkaroon ng masaganang kinabukasan. Alam naman natin na mahirap ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro ginhawa ang ating nararanasan. Paano tayo giginhawa kung di natin ito maghihirapan? Sa panahon ngayon, kailangan natin magmanap ng puto para makunan ang pang-araw-araw nating pamilya. Sa totoo lang, nadama ko sa aking interview ang hirap ng kanyang trabaho. Hindi pala talaga madali ang ginagawa niya. Buong araw nagtatrabaho siya at pag-uwi, ang oras na sana ilalaan niya para sa pamilya ay minsan hindi niya nagagamit dahil sa pagod. Kaya naisip ko na malaking sakripisyo ang ginagawa niya para lamang may paggustusin ng pamilya. Gayunpaman, masaya siya sa kanyang ginagawa. Kahit mababa ang kanyang sahod. Naniniwala siya na may magandang nangyayari sa kanyang buhay. Kahit gano'n ang kanyang trabaho, alam niya na karangal ang kanyang ginagawa. Nandun ang respeto para sa sarili. Hindi niya nakikita isang parusa o anuman ang kanyang trabaho. Para sa kanya, isa itong biyayang may tutulong sapagkat nagkakapagpanan niya ang kanyang responsibilidad para sa kanyang pamilya at napapatunayan niya ang kanyang sariling kakayahan. Ilang banala at magtatapos na sa pag-aaral at kakaraming ko na ang kailangan ng buhay. Itong ginawa namin ay pagsisilbing paalala na kailangang sikat upang matupad ang mga plano sa buhay at dapat hindi sumuko sa pag-abot ng pangarap.